Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, talagang wala nang lusot. Sapagkat tuluyan na hong ipapakulong ng ICC itong dating Presidente Digong. At siyempre, kasama niya ang kanyang mga kasangkot dito sa tinatawag na Peking madugong drug war. Nako po. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na kabi-kabila ho ang banat ngayon ng ICC. Mayroon po silang mga latest update tungkol dito sa galawan ng ICC. Kung dati ho mga kaibigan ay tinatakwil ng ating pamahalaan, tinatakwil ng DOJ itong ICC nung mga nakaraang ilang buwan. Subalit nabaliktad ang mga pangyayari ho. Dahil kabi-kabila na ho ang pagbibigay ng kumpirmasyon ng ating pamahalaan. Unang nagbigay ho ng kumpirmasyon na papapasukin ng ICC sa ating bansa. Ito pong ating Solicitor General Guevara. At kahapon lang ho ay mainit-init pa at kanina din ay muling nagpahayag, nagpatotoo, nagbigay ng anumang kumpirmasyon. Itong ating DOJ Secretary Boying Remulla na tuluyan ng ipapadampot sa ICC itong dating Presidente Digong. Ay common sense na lang po, mga kaibigan ng ating paiiralin dito. Hindi naman lahat po ng balita ay susubok sa atin. Ang gusto ko pong ipunto, hindi po gagalaw at hindi po magpapahayag ang ating DOJ Secretary ng kanyang pahayag na hindi haharangin ang ICC. Walang hadlang sa pagdampot, sa paghuli ng Interpol dito ho kay dating Pangulong Digong. Kung wala hong basbas yan, kung wala hong ika nga po'y paalam, alam ho, pinaalam sa ating Pangulong Bongbong Marcos o nag-usap sila, ibig kong sabihin, bago ho magbitaw na mga ganyang ika nga po'y hindi hahadlangan ang Interpol para hulihin ng ICC kapag nag-serve na po ng warrant of arrest. Yun ang gusto ko pong ipunto. So malinaw lang po dito, mga mahal kong taga-subaybay, na hindi na kayang pigilan ng Republika ng Pilipinas itong galawan ng ICC. Bagamat noong mga nakaraang buwan, mismong DOJ ang nagsabi na kapag pumasok sa atin ng ICC o anuman na ika nga po'y konektado sa ICC, ay ipaparesto ho nitong si Secretary DOJ Remulla. Subalit nabaligtad na ho ang pangyayari. Malaya makakagalaw ang Interpol sa pagsulbi ng warrant of arrest dito ho kay dating Presidente Digong. Na yan ho ay alam po natin na mayroong kaukulang instruction din ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya diyan po pumapasok na yung mga binitawan na mga salita, binitawan na pananaw, posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos noon na walang karapatan ng ICC sa ating Republika ng Pilipinas, ay biglang nabaliktad na ho. Yan ang sinasabi ko na. Sabi ko ho sa inyo hindi isang araw. Dapat basta't darating at darating ho na magbabago ang posisyon ng ating pamahalaan, magbabago ang posisyon ng ating mahal na Pangulo tungkol dito sa ika nga po'y pagsilbi ng warrant of arrest. Maliwanag po, mga kaibigan. Kaya bago tayo magpatuloy, may gusto ko po akong basahin sa inyo ulit.
para naman mayroon po kayong kaukulang resibo. Tungkol dito sa mga patunay, kumpirmasyon ng ating pamahalaan na itong dating Presidente Digong ay tuluyan ng ipapadampot kapag may dumampot ho na Interpol, kapag may humuli na Interpol ay hindi haharangin. Heto, buhat dyan sa Pilipinas Today, inaanyayahan ko po kayo na panoorin, pakinggan at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto, hindi haharangin ng gobyerno ng Pilipinas ang warrant o arrest na maaaring ilabas ng International Crime Police Organization Interpol hinggil sa investigasyon ng International Criminal Court ICC sa drug war ng nakaraang administrasyon ayon kay Department of Justice DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Sumaliwanag po, mga kaibigan, malayang makakagalaw. Yung mga Interpol hindi harangin at tuluyan na ngang ipapakulong ng pamahalaan. Tuluyan na ngang ipaparisto sa Interpol kapag lumabas siya ang warrant of arrest. Itong dating Presidente Digong ayon ho dito sa artikulo na nagpapatunay ho at kinumpirma nitong ating DOJ Secretary Boying Remulla. Ituloy ko po. Ipinaliwanag ni Remulla ngayong Huwebes, August 1 na bagamat ang Pilipinas ay hindi na membro ng ICC, nananatili itong bahagi ng Interpol na nagpapadali sa kooperasyon ng pulisya at pagkontrol sa krimen sa buong mundo. Abay, buong mundo. Nangusapan dito, mga mahal kong taga-subaybay, kita niyo, talagang bilog ang mundo. Mga kaibigan, ang buhay ay pagulong-gulong lang. Bakit ko po nasabi yun? Ay kung matatandaan nyo po kung kayo'y updated dito sa mga nangyayari noon sa ICC na tuwing i-interviewin ho itong si Boying Remulla, ang ating DOJ Secretary. Ini-interview ho ng mga pagkakatiwalaan ng mga media. Ini-interview at meron siyang sa mga press conference niya. Ano po ang sinasabi niya kapag tinatanong ho sa kanyang press conference? Halimbawa tinanong siya na pwede ba papasukin ng ICC? Ang tanging isasagot niya lang sa press conference, hindi pwedeng papasukin ang ICC. Walang karapatan kahit na magsisilbi ng warrant of arrest. At kapag pumasok ko sila, ay pwede silang arestuhin dito sa bansa natin sa Pilipinas. Ang buhay ho ay pagulong-gulong lang. Parang gulong, biglang gumulong, biglang bumaliktad. Bakit ko po nasabi? Iba ang sagot ngayon. Mga kaibigan, hindi haharangin. Kabaliktaran ang sagot. Alam ko ho. Mga kaibigan, sa tulong ng inyong mga komento, malaking tulong po yan ng inyong mga public opinion na sinisigaw ng taong bayan na kailangan papasukin ng ICC. Hindi ho nasayang ang inyong mga komento, public opinion, nang dahil po dyan ay kasama ho yan. Malaking utang na loob ko po sa inyo yan, mga kaibigan, nang dahil po sa inyo mga public na opinion, komento. Isang dahilan din po yan kung bakit naging bumaliktad ang mga posisyon pananaw ng ating pamahalaan na kung dati kahit ang magsisilbi na Interpol ay bawal pumasok sa atin ngayon po, ay welcome na welcome upang ibigay at ipahuli itong dating Presidente Digong. Kaya muli po, maraming salamat sa inyong mga public opinion. Malaking tulong po yan. Huwag po kayo magsawa, magbigay ng anumang komento, mga kaibigan. Bashers, man o hindi. Welcome po dito sa aking maliit pa na YouTube channel. So maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko lang pong linawin. Hindi pa nahuhuli siya ngayon, hindi po, ibig ko sabihin ay, hindi pa nai-serve ang warrant of arrest, mga mahal kong taga-subaybay, but ayon po sa nakuha nating impormasyon,
gumagalaw na po ng lubusan ng ICC sa lalong madaling panahon para maisilbi ang warrant of arrest laban po kay Digong at sa iba pa nilang mga kasangkot. At ang huling latest update ay nagkaroon nga po ng blue notice sa Interpol. Itong mga pangalan na dating Presidente Digong, Ronald Bato de la Rosa at iba pang mga police general na retired at yung iba ay active pa mga kaibigan. Yan o ang latest update. So abangan po natin dahil yun nga po mainit-init na ika nga po impormasyon na nakakala po natin lalabas sa warrant of arrest. Malapit na ho mga kaibigan. Ayaw ko naman pangunahan na sino man dito. Kaya tanging masasabi ko lang ho, bilang respeto sa mga kinaukulan at sa ICC at sa ating pamahalaan. Kahit nga sila, walang nasasabi kung kailan lalabas kahit tanging masasabi ko lang po, malapit na pong lumabas ang warrant of arrest. Alam ko ho, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section, inaanyayaan ko po kayo. May kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion. At tumasa po tayo. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung anumang public opinion komento ang naririnig nyo po dito, yan ay tayo ang may pinagbabasihan. Buhat po dito sa ating tinatalakay at binibigyan po ng kaunting komentaryo. Maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.